Mukhang matindi itong i-offer ng Blackwater Bossing dito sa Barangay Ginebra para masiguro na sila ay makapagre-rebuild. Alam natin na ito si Troy Rosario aalis na yun sa Blackwater dahil magiging unrestricted free agent. Pagkatapos itong si Rain ng Batak mawawala na rin sa Blackwater dahil iti-trade nila sa TNT. So mukhang ang gustong gawin ngayon ng Blackwater ay mag-rebuild at kumuha ng scorer. So ang gustong kunin ng Blackwater mula sa Ginebra ay itong si Jeremiah Gray at itong si Maverick Ahanmisi. Alam natin na matinding scorer yan dalawang yan at handa daw itong Blackwater Bossing na ibigay yung kanilang first round pick dito sa darating na draft para makuha itong si Gray at si Ahanmisi. Alam natin na yung first round pick ng Blackwater number 2 yan. Number 1 Converge, number 2 ang Bossing. So kung makukuha ng Ginebra itong number 2 pick, maganda yan dahil posible makuha nila si Kai Balungay o di kaya itong si Michael Phillips o kaya ito si Will Goso. Malay natin may mga players mula sa Japan B-League sumali sa draft. Magiging malaking bagay yan. Pero ang magiging kapalit naman si Maverick Ahanmisi at itong si Jeremiah Gray. Alam natin na magaling na scorer itong si Jeremiah Gray kung nga lang nagka-ACL injury pero willing maghintay itong Blackwater Bossing para makuha siya. At kapag nadagdag pa si Ahanmisi, mapupunuan niyan yung pagkawala nitong si Rain ng Batak. Ito si Jeremiah Gray naman sa height niya na 6'6", pwede niyang punuan yung pagkawala ni Troy Rosario kahit ang laro na talaga nito ay wingman. Pero sa tingin ko ang focus ni Coach Jeffrey Cariaso dito ay kumuha ng mga scorers. Pero yung pagdating naman doon sa big man, nandiyan si Christian David. Kaya siguro yan ang titignan niya na papalit dito sa role ni Troy Rosario. Tingnan natin kung papayag ang Ginebra dito sa ino-offer ng Blackwater dahil medyo mabigat ito. Yun nga lang, dalawang player ang kailangan nilang pakawalan para makuha yung first round pick nitong Bossing para dito sa darating na PBA draft. Game 5 na mamaya at mukhang itong San Miguel Beer ay confident na kaya na nila na for the first time ay lumamang dito sa serye. Nanalo SMB, natabla na nila to. So ang tinitignan nila ngayon ay posibilidad na sila ang maka 3-2. Very crucial itong game 5 para sa SMB at Meralco. Dahil kung sino ang manalo dito, isang panalo na lang ay magkakampyon na dito sa Philippine Cup. Para sa Meralco, kinakailangan makakontribute itong si Almasan, si Quinto at si Maliksi. Hindi sila po pwede naaasa na lamang dito kay Chris Newsome dahil nakita na natin na nangyari nung ginawa nila yan. San Miguel ay sinamantala ito. Samantala naman dito sa panig ng SMB kinakailangan ay masustain nila yung ginawa nila noong Game 4. Kinakailangan din maging healthy itong si Vic Manuel at si Terence Romeo para sila ay makapaglaro at syempre tumulong. Malaking bagay yung ginawa ni Manuel at itong si Romeo dito sa Game 4 dahil kinakailangan ng SMB yung scoring nila at ang importante dito kay Manuel, nabigyan niya ng oportunidad na magpahinga si Junmar Fajardo kaya naging fresh si Junmar hanggang nung endgame. Kailangan tignan din mabuti kung paano gagawin substitution pattern si George Gallant dahil yan ang importante para sa kanila. Samantala naman dito sa Meralco Bolts, alam natin na magiging markado ito si Chris Newsome dahil hindi siya napigilan ng SMB noong Game 4, naka 40 points. Pero ang ginawa ng San Miguel, hinayaan si Newsome lang umiscore pero yung mga teammates niya hindi nakatulong. Maganda naging depensa ni Marcio Lassiter kay Quinto kaya kinakailangan pagpatuloy nila to. Ngayon, kung naman ang Meralco Bolts, kinakailangan gawan mo ng paraan para ito sila Raymond Almasan at si Alain Maliksi ay makapuntos. Kailangan umpisa pa lamang ay bigyan na nila ng pagkakataon para naman hindi maging one-sided yung opensa nila. Kung sino mananalo dito sa Game 5 malamang ito ang mananalo dito sa serye kaya sobrang importante. Posible nga kaya na itong si Brandon Ganuelas Roser ay mapunta dito sa Meralco Bolts at si Raymond Almasan naman ang mapunta dito sa TNT. Marami kasi nakapansin na parang hindi masyadong nagagamit ng mabuti ni Coach Chot Reyes ito si Brandon Roser kahit pa nung wala siyang ACL. Yung laro kasi ni Roser ay parang hindi bagay dito sa dribble drive offense na pinaiiral ni Coach Chot Reyes sa katropa. Kaya mukhang mas bagay yung laro nitong si Brandon Roser dito sa Meralco. At kung meron kang Roser at Brandon Bates, ang lakas na nung front court nitong Meralco Bolts. Samantala naman si Raymond Almasan, pwede yan dito sa TNT Tropang Giga dahil meron itong mid-range game at minsan pa nga nakaka 3 points ito. So baka mas bagay ito dito sa laro ng TNT Tropa. Siyempre kung magkakaroon ng trade o palitan ng center itong Meralco o TNT,
kinakailangan isama nila ang Blackwater Bossing o isa pang team na hindi nila ka-affiliate para matuloy. Dahil bawal sa PBA mag-trade ang mga sister teams. So sa ngayon yan natitignan natin dito. Pero kung sakasakali na magkaroon ng ganyang trade, sa tingin ko win-win yan para sa dalawa. Dahil dito si Brandon Rosa lalo magpapalakas dito sa lineup ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic. Samantala namang ito si Almasan. Pwedeng-pwede yan na maging sentro ng TNT Tropang Giga. Sa tingin ko ngayon itong Meralco Bolts malapit na yung tsansa na baka maging at the same level na ng TNT ang pagtrato. Alam natin flagship team ng MVP Group itong TNT. Pero kung sakaling talunin nila itong San Miguel Beer, mag-iiba na estado niyan syempre. Dahil magagawa nilang talunin sa finals itong San Miguel na matagal lang hindi nagagawa ng TNT Tropa. So tignan natin ngayon kung ano ang mangyayari dito kay Brandon Canweras Rosel kung talagang mawawala na siya dito sa TNT at ililipat na siya dito sa koponan ni Coach Nenad Vucinic. Okay, ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa Magnolia Chicken Templados ay tinitignan daw nila yung posibilidad na baka itong sabihin na natin Joseph Eriobu, yung kanilang reserve power forward wingman ay baka ma-trade. Itong si Eriobu nanggaling ito sa 3-on-3 lineup ng Magnolia pero ngayon ay sinama doon sa kanilang 5-on-5 dahil nagpapakita ng gilas naman. Kung natatandaan ninyo, maganda pinakita ni Eriobu doon sa finals kontra SMB. At ang problema nga lang, hindi siya masyadong nabibigyan ng playing time. Ang problema kasi ang dami na dito sa small forward ng Magnolia. Nandyan si David Morel, si Calvin Abueva, Jackson Corpus, Rom De La Rosa, si Russell Escoto, plus ito nga si Joseph Eriobu. So malamang ito si Eriobu masama yun dun sa trade. Malamang pwedeng kasama na to dito kay Gio Halalon, plus sa pagtitrade din kay Corpus, kay Balanza, at dito kay Rom De La Rosa. Si Jerica Hanmisi nga pwede ring i-trade. So maraming tinitignan ngayon ng Magnolia na kinakailangan nilang gawin para mapalakas yung lineup. Hindi naman sa hindi mahusay na player si Eriobu. Yun nga lang, marami talagang players ngayon na kinakailangan ng Magnolia dito sa power forward. At of course dito sa guard dahil malamang matrade na si Halalon at si Paul Lee. So kinakailangan mag-unload sila dito sa kanilang small forward. At ito si Eriobu pwede yung mapunta for example dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ng first round pick nila o di kaya dito sa Northport Batang Pier. Pwede ring dalhin ito dito sa Terra Firma Jeep. Kung si Eriobu lang ang ititrade ng Magnolia, medyo mababa value niya. Pero ang daming players na pwedeng isama ng Magnolia doon sa trade. So hindi ito magiging problema. Ang tanong na lang ay kung alin doon sa mga nabanggit na teams, Phoenix, Terra Firma, Northport, ang pwedeng pagdalhan kay Eriobu. Actually, marami pang ibang teams na magkaka-interest sa serbisyo nito dahil mahusay naman siyang player at kinakailangan na lamang piliing mabuti ng Magnolia Chicken Templados kung alin yung sa tingin nila ay pinakamakabubuti. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Jonel Alagon, Carl Alarcos, Ronald Barbosidad, Katsakino Dukusin, pati na rin si RG Bueno at Dalina family, Roman de la Cruz Agustin, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, si Mike Miradora, John Mike Winky, John Ray Marquezuela, JJ Sibum, Ireneo Salangsang, Juan Solege, Alexis Teterala, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Eduardo Monsales, Katsakino Dukusin, Michael D, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jason Mendoza, Donel Santiago, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.